Geotag and real-time coordinates po sa DPWH. Meron din pong kaparehong programa ang DBM. Tinawag po nilang Digital Imaging for Monitoring and Evaluation Project, DIME. Paano kaya po ito, di kaya mag-overlap na naman po ito sapagkat yun nga po, pinagsisikapan nating ayusin yung application ng DPWH, tumutulong na po yung Philippine Space Agency. Pagkatapos meron pa pong Project DIME ang DBM. Na sa ngayon ay nagagawa nilang geotag at real time. Ngunit dahil nga po sa kakulangan ng satellite, na hanggang ngayon ay wala naman ng DPWH sapagkat ang katwiran po nila, napakamahal daw po nito. Inamin po nila na without the satellite tsaka yung direct server, hindi nila magagawa yung real time. Kasi po, ang kanilang frequency ng pag-update is only once a month. Sa ganun pong kalagayan, napakalaki po ng panahon kung saan yung mamamanipula po yung project. Kaya po kung hindi natin sila mapipilit, na magkaroon ng direct server o kaya talagang mag-invest sila sa satellite, wala po yung real wala po yung real time. Wag po tayong masyadong maniniwala doon. Kaya po, Mr. President, pati nga po doon sa budget ng Philippine Science Agency, ang representasyong ito ay naimungkahi sa kanila na pwede nyo bang tulungan ka ako ang DPWH sapagkat kayo po naman ay meron ding kakayahan sa pamagitan ng satellite, natutukoy po ninyo ang mga lugar at ang tamang panahon kung saan at kailan dapat itanim ang ating mga pananim. Baka naman po matulungan po ninyo ang DPWH dito po sa kanilang problema. Alam po ninyo, Mr. President, ang dahil doon sa suggestion na yon, nagkaroon po yata ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH at saka ng Philippine Science Agency na sila po ay magtutulungan. So Mr. President, gusto ko rin po sanang malaman sa pagitan ng Philippine Science Agency kung pwede silang makipagtulungan sa Commission on Audit dahil yung audit po sa huli na po nila nagagawa. Puro sila post-audit, kaya po kapag natukoy na nila yung project, natukoy nila, ghost pala. Pero wala na po yung pera, Mr. President. Yun po yung isa sa mga challenges natin, Mr. President. Maraming salamat ho, Senator Marcoleta, dyan sa inyong tanong at tama ho kayo na hindi ho nating completely malalabanan po itong corruption kung hindi ho tayo gagamit ng bagong teknolohiya. So isa po sa mga itinutulak ng administrasyon sa pamamagitan ng DepDev ay ang paggamit nitong satellite-based platform for integrated infrastructure planning, monitoring, and policy development. To date, meron ho tayong mga satellite technologies na sa NAMRIA, bumibili rin ho sila ng mga satellite maps. Sa Philippine Space Agency, may satellites ho tayo. Sa DNR, meron rin ho silang binibiling satellite maps, pero kalat-kalat ho. So ngayon, gagawin ng unified, no? At integrated na po itong satellite technology. At gagamitin to across all different agencies and different applications. Most importantly, the infrastructure projects. So meron hong ganun na move ang DepDev para gamitin itong teknolohiyang ito. Mr. President, yung po palang sinasabi kong PSA, hindi Philippine Science Agency, Philippine Space Agency po, or PhilSA. Correct po. On local sourcing of food products or produce, Mr. President, the committee's proposed new provision on national food purchase and local sourcing requires the government to directly purchase from local farmers
and fisherfolk the agricultural produce needed for various projects. Ito po ay nandyan po at sinasaad sa Section 11 po ng Sagip-Saka Act po, Mr. President, o Republic Act 11321. At talaga pong sa Section 11 ay sinasabi naman, national and local government agencies shall directly purchase agricultural and fishery produce or products from accredited farmers and fisherfolk cooperatives and enterprises. Mr. President, 6 na taon pagkatapos po ang batas na ito na Sagip-Saka ay naipasa noong 2019. Ano na po kaya yung estado ng Sagip-Saka Act? Ilan na po kaya ang government agencies, both national and local, ang nasa posisyon para sila na po ang direktang bumili ng local produce po ng programang ito? Naglagay ho tayo sa budget ng 500 million po to operationalize yung Sagip-Saka Act. At ito po ay kasama na ho dito capacity building, pagbibigay po ng grants sa mga agricultural cooperatives, pagbibigay rin po ng training sa mga local government units. No? So, meron ho tayong fund na in-establish to operationalize itong Sagip-Saka. Dito po sa proposal ho natin. Ang ibig ko pong sabihin, Mr. President, kung meron po tayong datos na pwedeng mapagbasihan, gaano na po karami ang nabili, ano-ano pong mga produce ang nabili natin mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. Napakasarap po kasing isipin na kapag nakita natin po yung ganong klaseng mga datos, ay masasabi nating yung pangako ng batas na ito ay naiimplementa po sang-ayon sa kanyang layunin. Hindi lang po tayo nagbigay ng budget para sa ganun matugunan nating ganap. Bakit ganito lang ang binigay nating budget ay napakarami palang direktang nabibili mula sa national and local governments. Meron po ba tayong datos, Mr. President? Magandang tanong ho yan. Mamaya po ay Department of Agriculture ang nakasalang po for their budget. So, tingin ko ho, mas maganda pong maitanong later on na yung datos na yan. I'm sure meron ho silang datos na dala. Salamat po, Mr. President. Kasi po kaya ko po may pipilit na itanong ito dahil sa marami pa rin po na nakikita natin o naririnig, maski sa social media po. Napakarami pong magsasaka na imbes na ibenta po nila yung mga kamatis o kaya yung mga sibuyas o repolyo kaya, tinatapon na lang nila eh. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, parang hindi talaga nabibili. Sayang naman po, lalong-lalo na po yung mga kamatis at sibuyas. Hindi na kayang dalhin sa palengke, sinisira na lamang po. Nakakaawa po yung ganong kalagayan, Mr. President. Meron pa po tayong isang batas, Mr. President, na kung titingnan at babalikan natin. Ito po yung Republic Act 7601 o 06. Kung tawagin po natin ito, Ginoong Pangulo, ay Magna Carta for Small Farmers. Yung pong Section 25 nito ay may pangako na price support sa mga magsasaka po natin. Meron po ba tayong mekanismo tungkol dito sapagkat noong mga nakakarang araw po, pinagtalunan na po natin napakarami pong magsasaka, lalong-lalo na po sa Central Luzon, halos nagmamakaawa rin po na paano pa po kami mabubuhay, sabi nila. Ito pong aming bagong gapas na palay ay bibilin lang ng 7 pesos to 8 pesos per kilo.
Yan naman pong sinuwerte kami na nabilad namin nasa 11 to 12 pesos. Talaga pong, ito po ay pagbenta ng luging-lugi na po ito eh. Sa kabila po ng merong batas na umiiral, Mr. President, bakit po nagmamakaawa ang ating mga magsasaka kung pag-uusapan po yung presyo ng palay, meron palang pangako na price support, Mr. President. Nasabi lang ho sa akin ng DepDev na itong price support po ay ginagamit po sa pagbili ng LGUs ng mga produkto ng ating mga magsasaka. National government rin po, ito rin yung kanilang ginagamit na presyo, Mr. President. NFA, kasi NFA, one of our big buyers yan para po sa kanilang buffer stocking. No, so yan din po yung ginagamit na presyo para hindi ho masyadong mababa yung presyo na binibili ng ating gobyerno. Tama po kayo, Mr. President. Nagkamali ako sa aking minuta. Pero yung pong guaranteed price, yun po ay nandun sa Agricultural and Fisheries Modernization Act. Price guarantee po ang nakalagay. Pasensya na po, tumatanda na po kasi tayo, Mr. President. Hindi naman po halata, Mr. President. Amen. Nandun po sa Agricultural and Fishery Modernization Act. Yun pong price, guaranteed price for palay. Correct po, tama. Sana po ay magkaroon na po ng katuparan yun para sumaya ng konti po yung ating mga magsasaka. Ito po, actually, kaka-issue lang po ng Executive Order Series of 2025 establishing the floor price of palay and providing trigger mechanism for its implementation. Ito po ay kaka-issue pa lang. So ito na po yung pinapatupad pong floor price of palay. Mr. President, yan pong executive order na yan is only a reiteration of the law. Ang tinatanong po natin, paano po magkakaroon ng katuparan? Inulit lang po natin yun sapagkat nasa batas na po talaga yun With or without the executive order, yung batas po kailangang natutupad. Sapagkat yun po ipangako sa mga magsaka para ma-incentivize naman sila, lalong-lalo na po sa panahong ito na alam nila na halos gumagapang po sila upang itaguyod po nila ang kanilang pamumuhay, Mr. President. Opo, Senator Marcoleta, tingin ko ang pinaka magandang matanong ay yung Department of Agriculture na pagtapos nito, sila na po ang sasalang. Salamat po. Sa unprogrammed funds naman po, Mr. President, the provision on priority order under the unprogrammed appropriations has been deleted in the committee report. Ang na-delete ito po. Nevertheless, prioritization of funding of the purposes under the unprogrammed appropriations may be as follows, presented from top priority. At yun nga po ay, yun po sa ilalim nun sa sub-item A, sub-item B, napakarami po nun. Kasama po yung personal benefits, social services, Government of the Philippines counterpart on FAPs, infrastructure projects, other priority projects authorized within the purposes numbers 1 and 3 to 11. What is the rationale for deleting the priority order? How will the department
of Budget and Management now determine what constitutes priority. Oo. Dahil po reduce ho natin yung number of line items or purposes unprogrammed appropriations from 11 to 7, hindi na ho kakailanganin ng prioritization. So, dahil ang kailangan lang, tatlong cash items lang po ang nakalagay sa unprogrammed, ito po yung dalawang foreign assisted project at yung modernization. So dahil yan na lang po yung, actually dalawang purposes na lang, no? Foreign assisted projects and modernization, hindi na ho kailangan i-prioritize. No? So pagpasok ko ng mga new and additional revenues, doon na sila pupunta. Pero meron pa po tayong dinilit, Mr. President, sa unprogrammed appropriations. Ito po yung strengthening assistance for government social programs, 45 billion. Program on Risk Management, 3.6 billion. Refund of the service development fee for the right to develop the Nampidai property sa Tokyo, Japan, 210.6 million. At saka yung insurance premium po ng ating sa ating mga government assets, 2 billion, Mr. President. Maybe you know why these funds for these programs under the UA deleted, Mr. President? So pagdating po doon sa sagip, tinanggal na ho natin yan dahil yung mga pangangailangan po ng ahensya ay nakalagay na po sa program appropriations. So that's one reason kaya ho natin tinanggal. The rest po ay tinransfer rin ho natin sa program appropriations po. So itong mga items na ito, except for yung refund of service development fee, kasi itong service development fee sa right to develop the Nampidai property in Tokyo, Japan, may kaso pa ho ngayon. So hindi pa ho naman kailangan ibalik until ma-resolve yung kaso. The rest, nasa program na ho siya. Doon po sa ating property sa Japan, Mr. President, will this not risk violating contractual obligations that might affect diplomatic commitments related to this project? Or to So far ho kasi meron pang litigation ho ngayon. Pwede ho tumagal yung litigation. If ever na magkaroon ng resolution, pwede naman ho kunin sa contingent fund. Pero meron pa pong na-delete, Mr. President, yung program appropriations na 2 billion allocation for Marawi Seeds Victims Compensation Program. Ang ibig po bang sabihin nito, Mr. President, yung budget po for compensation o reparation do sa internally displaced persons do sa Marawi Seeds as mandated under Republic Act 11696 at yung Compensation Act for 2022, sana po natin kukunin po ang magiging funding ng dalawang batas na to, Mr. President? Actually, meron na ho siyang existing sa program, about 1 billion po. So itong unprogram is karagdagan. So linipat ho natin additional 1 billion to the program. So 2 billion na po yung kanilang appropriations for that, Mr. President. 2 billion pesos na po. Related po dun sa pinag-uusapan nating mga geotag and real-time coordinates po sa DPWH, meron din pong kaparehong programa ang DBM. Tinawag po nilang Digital Imaging for Monitoring and Evaluation Project, DIME. Paano kaya po ito, di kaya mag-overlap na naman po ito sapagkat, yun nga po, pinagsisikapan nating ayusin yung application ng DPWH, tumutulong na po yung Philippine Space Agency, pagkatapos meron pa pong Project DIME ang DBM.
Hindi kaya mag-overlap ito, Mr. President? Tama ho kayo, Senator Marcoleta. In fact, yan rin ang notice ko. Magkasama nga ho tayo doon sa Philippine Space Agency at pareho tayo nagmungkahi na magkaroon ng satellite imaging yung Philippine Space Agency dahil meron na tayong mga satellites na nasa space. So yan ang gagawin po ng DepDev to integrate all of this mapping kasi marami nga ho, may NAMRIA, may DNR, merong DBM, ngayon DPWH magkakaroon. So pare-parehong mapping at geotagging activities ang gagawin nila. So ang DepDev ngayon may plano na gawing integrated para iisa na lang, no? Pare-parehong mapang gagamitin nila real time at hindi masasayang yung pera natin kasi allocate tayo ng pera, nag-allocate tayo ng pera sa iba't ibang hensya, pareho naman ang ginagawa. So hindi na po natin babudgetin yung Project Dime, Mr. President. Meron ho siyang budget na 9.6 million, Mr. President, sa this coming 2026. So, but ang direction po is to integrate all of the mapping activities ng national government. No? Pero po yung kanyang layunin, Mr. President, geotag din. Yes, the same. Pagkatapos real time. Correct, the same ho. O baka mag-overlap. Definitely. Ako yun rin po ang aking tingin. So, but yun po ang direction is to have a convergence po ng all the geotagging and mapping activities. So, hindi na po tayo maglalagay ng mga pondo sa iba't ibang ahensya na meron pong geotagging and mapping activities. Dapat isa lang po. Ang proposal po is under DepDev. No? So, yun po yung proposal. Salamat po, Mr. President. Noong pong nakaraang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Dahil nga sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sang-ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya Kung ko gusto po natin tinatanong, pumisita. ay alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So, kung pag-usam po, yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo, pero talagang bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kaagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? I was advised, Mr. President, by the BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk.
So in this case, they sold gold and transferred to another asset class. Ang kagandahan ho dito, Senator Marcoleta, kumita naman ho tayo dahil mataas ang presyo ng gold ngayon. So kumita naman ho ang BSP dito sa pagbenta. Pero lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero, Mr. President, ngayon po ang daming nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tuwid, kung halimbawa nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Although, to be honest ho, mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But Kasi you're right po, na tumaas pa ho yung presyo. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po, yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representas po ng gold dyan halos $16.4 million. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, $32 million po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So but hindi naman ho nila binenta to isang bugso, no? So kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binebenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama ho Kung kayo. natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President, Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend. No? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas, kumbaga, sinempohan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po, mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi, kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation, maski po sa ating
napaka-makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang seguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24%. Ito po yung medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay maintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Paano po ngayon i-assess ng Department of Finance po yung recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating gross domestic product. Thank you, Mr. Yeah. Yung value po naman sa paper po last week po, ito po yung updated na Ngayon? Well, Mr. President, talagang aminado ho tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, bumagal po yung paggastos ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung laki ng contribution ng government spending, almost 25% of our economy ay nasa government spending. So ang strategy po ngayon ng economic managers at administration is number one, regain the trust of our people. So balitaan ko kay Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So isa yan sa mga paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang executive na habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Mayroon pong 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay sisiguraduhin nila na ma-implement this coming fourth quarter. Itong natitira, no? November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa spending activities. Mr. President, ang ibig niyo sabihin, pagkaraan naman tayo po ay makapag-file ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors? At mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang Di naman ho. gusto natin iparating? Di naman, Senator Marcoleta. Ano ito? Confidence building. It will take time. Pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamahalaan. At tayo lahat, actually, bilang public servants. No? So, importante po yung aksyon na ginagawa ho natin. Dahil kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building, wala hong kumpiyansang babalik. So, dapat ho maraming, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para eventually bumalik po ang tiwala ng taong bayan. Tama po kayo. Yung public investment po talagang napakalaki ng bahagi na kanyang i-contribute sa ating ekonomiya. Yung lamang pong public construction na maaaring apektado ngayon
sapagkat nananatiling madidelay po yung mga projects natin, pati mga investors tungkol dito sa bahaging ito ay mananatiling nag-aatubili at nag-aantay. Inaakala ko po na ito ay medyo katagalan ng konti para maibalik. Ang tinatanong po natin, ano po yung gagawin natin para yung pagkukulang na ito ay madali po nating matakpan o kaya mabigyan ng solusyon, maremedyohan para hindi naman po masyadong magiging mahirap ang epektong idudulot po ng pangyayari na ginawa nitong maanumalyang flood control projects. Ang low-hanging fruit talaga ay yung government spending. No? So yun po ang kailangan mapabilis natin in the last 1.5 months. No? So yun po yung catch-up plan na ginawa na po ng executive. At sana po dun sa mga areas na talagang madaling makita po yung benepisyo. Hindi po ilalagay sa mga lugar na mananatiling stagnant po ang galaw ng ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Alam rin po ni Secretary Dizon na mahalaga po yung kanyang papel, hindi lang po sa pag-iimbestiga, kung hindi sa pagpapatayo po ng mga infrastruktura. Dahil malaking pondo ng ating infrastructure ay nasa DPWH. Kasama din, pero as we speak, meron rin pong, ang DOTR ay isa rin pong ahensyang malaki ang infrastructure spending. So tuloy-tuloy naman ang kanyang paggagawa doon. Wala naman tayong problema sa DOTR. So itong dalawang ahensya, ang dalawa sa pinakamalaki pong infrastructure agencies po natin. Mr. President, ang galaw po ng ating piso ngayon po ay halos 59 pesos to US dollar pa rin. Gusto nating malaman ano po yung specific economic fundamentals po ang humina para na-pressure po ng ganito ang ating piso, Mr. President. Nasabi ho sa akin ni Senator Recto, Secretary Recto, ES, na ang pinaka-dahilan kung bakit po nasa 59 po at humina ang ating currency ay dahil rin sa kumpiyansa. Dahil nga dito sa mga nangyayari po sa ating bansa at dito sa flood control issue, sa issue ng corruption, marami rin po mga namumuhunan sa atin, nagwo-wait and see. Imbes na pumasok ko kaagad, nagwo-wait and see ho sila kung ano nangyayari. Yung mga nandito naman na nag-expand nung kanilang operations, ganun rin, nagwo-wait and see rin. So, kung lahat ay nag-hold, the demand for peso is less, lumiliit po yung demand, of course, our currency will depreciate. So, that's the primary reason. Of course, may mga external reasons rin, but yan po yung primary reason according to the DOF. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin, siguro kasama na po dyan yung global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa, ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments, isa pong nakakabahalang pangyayari. Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay hinahanap natin ang transparency, ang accountability at justisya sa ating bansa. Nagkakaroon po ng pagpapahayag. Ano po ang nakikita ng ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President?
I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung mga taong hustisya, no? Justice, accountability at yung mga taong dapat managot. Kaya ho, importante yung actions ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption. Kaya talagang tinitignan din. Ako, pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa corruption issue. At kahapon nakita ko sa yung DW, yung German news agency, nakita ko sa Reuters, nakita ko po sa South China Morning Post, marami ho ay focus on corruption. So kung nababasa po ito ng mga dayuhan or international investors, ay yun talaga ang magiging issue. At tinitignan rin nila kung paano ang gobyerno ho nating re-responde. So magandang hakbang po na meron na pong mga kasong ifa-file at kung tuloy-tuloy ho yan, mas maganda ho dahil diyan ho makikita po ng mamumuhunan sa atin na seryoso ho ang ating pamalaan sa pagpapakulong at pinaka-importante po yung panagutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Narinig ko ho, narinig ko ho. Salamat po. Babalikan ko po, Mr. President, yung naudlot na pagtatanong ko tungkol sa Maharlika Investment Fund. Kasi hindi ko po naituloy sapagkat maging tradisyon po na kailangan po natin i-close ang interpellation dahil nga po sa pagpanaw ng ating dating senador at dating Pangulo ng Senado, Juan Ponce Enrile. Mr. President, sa Republic Act 11954, ito nga po yung Maharlika Investment Fund. Sa Section 52 po ay sinasabi na there shall be created a Maharlika Investment Fund Joint Congressional Oversight Committee, MIFJCOC, to oversee, monitor, and evaluate the implementation of RA number 11954. Meron na po ba tayong MIFJCOC, Mr. President? Meron na ho, na constitute na po. Meron na po ba tayong naging ulat, Mr. President, considering na ito pong MIF ay atin pong napagtibay 2 taon na ang nakararaan? Meron ho sila sinasabit po sa Joint Congressional Oversight Committee ng report every quarter po. So, yun po yung kanilang ibinibigay po na update sa Kongreso. Meron na po tayong kaalaman kaya doon sa kinalabasan o outcome ng kanilang initial na investments po. Halimbawa, gusto po natin sigurong malaman din ng ating mga kababayan, ano na ba yung breakdown ng ating income o revenue na tinanggap mula sa MIC sa 3 investments po na kanilang pinuntahan. Halimbawa po yung 350 million stake sa Synergy Grid and Development Philippines Inc. Meron din pong investment ito po yung bridge loan to Makilala Mining Company Inc. Gusto po nating malaman kung ano pong ganansya, ano pong naging pakinabang dahil sa Section 53 po nitong batas na ito na gumawa sa MIF, sinasabi po, right to freedom of information of the public. All documents of the MIF
and the MIC shall be open, available, and accessible to the public as may be allowed by law. Importante po siguro na malaman natin kung meron ng naging pakinabang po ang ating mga mamamayan dito sa pamumuhunan o yung investment po na pinaglagakan ng Maharlika Investment Fund. Actually, Senator Marcoleta, ang update, marami na ho silang mga investments na tinitignan. Kasama na ho dito yung State Grid Philippines na may-ari po ng NGCP. Kasalan na rin dito yung One Mindoro. This is a transmission project in the island of Mindoro. Pero ang consummated transaction ay itong Makilala Mining na nagkakahalaga po ng 600 million pesos. Ang investment internal rate of return niya ay 25%. So the rest po ng kita ay nanggagaling po sa treasury bills. Yun po ang pinagkikitaan nila ngayon so far. So, yung mga ganitong investment po ay dahil nabanggit ko ho nung last interpellation ho natin na meron ho silang twin objective, no? National development and of course generating the returns for of course for the Filipino people. So, yun po yung kanilang twin objectives. Kaya nagiging maingat rin ho sila na hindi lang papasok sa mga investments. Marami hong investments, hindi ho mawawala ng investments in fact. Pero kailangan importante ho na dalawang objectives nila ay makamit. No? National development and rate of return for the Filipino people. Naintindihan po natin yun, Mr. President. Pero kailangan natin siguro na malaman din ano-ano yung mga datos na pwedeng may paliwanag natin sa ating mamamayan. Halimbawa, pangkaraniwan na ininvest nila, isang magandang halimbawa, ininvest halimbawa sa treasury bills. Kung meron man silang treasury bills, so kahit sa anong klaseng portfolio, alam naman natin kumikita po yun eh. Magkano na po ang kinita? Katulad po ng isang tao na nag-invest sa money market halimbawa, sa bonds halimbawa, alam niya po na sa loob ng, let's say, isang quarter, o kung kaya, alimbawa, ito po ay lock in 5 years, so lock in 10 years. Alam po natin yung yield, eh. Alam po natin ang kinikita natin. Alam natin ito ay for national development. Kaya nga po tayo nagpatibay ng batas na ganito para makatulong po sa ating bansa. Pero dapat naman nakikita natin, halimbawa, ilan po kayang manggagawa ang na-create ng investment na ito? Napaka-importante po eh. Halimbawa, sinabi nila, yung investment na ito, we were able to produce 150,000 employees. Yun po yung hinahanap natin. Kasi kapag gano'n, mas marami pong nagkaroon ng trabaho, mag-exert ng pressure yan para po medyo bababa ngayon ang poverty incidence rate. Sapagkat pag marami pong trabaho, siyempre po giginhawa ang buhay ng mamamayan. Ganun po yung gustong malaman ng ating mamamayan. Ano na po ang kaganapan? Para sa ganun ay medyo masaya naman tayong mag-uulat sa ating mamamayan sapagkat tayo po ang gumawa nitong batas na ito eh. Ginawa natin ito alang-alang sa ating pag-asa, makatulong ito sa national development. Di ba maganda na maiulat natin sa kanila na yung ginawa nating batas ay nasuklian naman natin sila, Mr. President? Well, Mr. President, sa full year 2024, ang kanyang comprehensive income is about 2.6 billion pesos, Mr. President. 2.7 billion pesos to be exact. Ang kanyang revenue is about 2.7 billion ang comprehensive income niya, Mr. President.
So yun po ang kinita. Pero ang kanyang main source ay interest income, Mr. President. So para sa akin, personally, hindi pa ho ito yung tunay na layunin ng Maharlika dahil ang layunin niya nga is ay national development and rate of return for the country, Mr. President. At syempre, itong T-bills or national, itong treasury bills, pang sandali ang investment lang ho ito para kumita naman yung kanilang equity sa ngayon, Mr. President. So, sa totoo lang, wala pa ho silang konkretong mga investments na nagagawa na masasabi natin na may contribution sa national development. Pero kumita naman ho sila, in short. So ang malungkot na parte po ay hindi po natin alam kung anong napunta sa mamamayan. Maaring kumita po, bakit naman hindi? Ngunit ang importante po, yung kinita na yon, yung po ba'y naramdaman? Kasi po kung halimbawa, ang ulat natin, kumita tayo, pero hindi naman po naramdaman ng mga taong naghihintay po kung bakit natin ginawa ang batas na ito, hindi po sila magiging masaya sapagkat hindi tayo nagiging transparent sa kanila. Yun lang po yung gusto po nating ipaintindi at gustong bigyan ng punto, Mr. President, para sa ganun yung tao ay nakakasunod po sa ating ginagawa. Kahit sabihin natin ganito po ang porsyentong kinita sa money market o kaya sa ganito, hindi po nila kayang intindihin yun. Hindi po nila wag po nating asahan na yun po ay magiging katanggap-tanggap sa kanila dahil hindi po nila mauunawaan dahil hindi po nakapagbigay ng anumang benepisyo para sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan, Mr. President. Mr. President, dalawang bagay, no? Tingin ko hindi pa po sila full blast na ginagawa po yung kanilang investment activities. Kasi kung titignan ho natin, isa lang po yung kanilang pinusukan na investments. No? Ito po yung makilala mining. At dahil nga nag-iingat rin ho sila kung saan po ilalagay itong investment sila dahil ito po ay pera ng taong bayan. Kaya talagang kumbaga extra careful yung kanilang pag-i-invest. Ngunit kumita pa rin sila ng 2.7 billion at nag-declare ho sila ng dividends na 1.4 billion pesos. So itong 1.4 billion pesos, nagamit naman ho natin to sa ibang mga pagawain ho natin at pangangailangan. Pero tama ho kayo, Senator Marcoleta, na importante na magkaroon ho tayo ng regular na update galing po sa Maharlika Investment Fund at itong pag-uusap natin ngayon, itong debate ho natin ngayon ay naririnig ho nila at para ho malaman nila na tinitignan din ho natin yung kanilang operasyon dahil gusto rin ho natin makita na yung objectives ng Maharlika ay makamit ho natin. Salamat po, Mr. President. Total bagong gawa na po itong Joint Congressional Oversight Committee na binabanggit nyo, Tama ho, Mr. gawa President. na ho yun. Paano po ba maging miyembro rito, Mr. President? I'm sure nakikinig po ang ating Senate President at siya po ay nag-a-appoint nitong Joint Oversight. Ayan, done na ho. In-appoint na Member po na ho kayo Mr. ng Joint Congressional Oversight Commission. Isa na lamang po dahil na-appoint na po ako, Correct. Mr. President. Ito pong national ID. Nung nasa House of Representatives pa po ako, Mr. President, meron po silang pinapirma sa amin, pumunta yung isang tropa ng PSA yata yun, nag-accomplish po kami ng isang formularyo at kami po ay nagbigay din ng mga larawan yata yun, matatanda. Siguro po di po ako nagkakamali, mga 4 na taon na pong nakaraan. Alam po ba ninyo, Mr. President? Hanggang ngayon wala pa po akong national ID. Kanino ko po ba kukunin yun, Mr. President? Kung meron ho kayong smartphone,
mamaya ho, after nitong interpellation, meron na kayong digital national ID. Dahil ang national ID ho natin, hindi lang po yung physical ID, kundi meron na ring digital national ID. At mas maganda ho yung digital dahil yung wallet nananakaw pa ho. Pero pag nasa cellphone nyo ho, sana hindi lang manakaw yung cellphone nyo, pero nandoon po yung digital ID ho ninyo. Ganun po pala kadali, Mr. President. Bakit hindi po ako sinabihan man lang ng Philippine andito po ang Statistical ating- Authority? Pinaghintay niya po ako ng mahigit na 4 na taon. Ganun lang pala para magkaroon ako ng national ID. Nalulungkot po ako. At medyo naiinis, Mr. President. Ito po ang kauli-ulian na po siguro. Ang ating DILG Secretary, John B. Cremulya, sinabi po niya kamakailan na gusto po niya ang DILG na lang po ang maging lead agency sa pag-implement ng National ID Program. At hinihingi po niya ang suporta ng Kongreso sa bahaging ito. Ano po ang stand ng PSA dito, Mr. President? Senator Marcoleta, bigyan ko lang ho kayo ng mabilis na update. Ang the Digital National ID po ay nakapag-issue na ng 88 million na unique digital ID. Kaya ho, halos lahat ng tao po ay meron na pong e-digital ID or yung nasa cellphone po. At yan po naman ang ginagamit na ngayon sa buong mundo. In fact, nag-release lang po ang Amerika ng digital passport. Nakita ko lang ho sa news. No? So talagang papunta na ho doon. So andito ho ang ating national statistician at pinangako niya ho sa akin na today? Within the week ho, meron na kayong physical ID na papadala. Digital pala, digital ID. Opo, pero yung tinatanong ko, yung pong mungkahi ni DILG Secretary John B. Cremulya na DILG po ang mag-i-implement. Paano po yun? Mawawala na po ba yung, wala pong objection ng agency sa... Actually, napag-usapan ho namin yan ng DILG.